Pwedeng hindi mo ma-recognize ito pag nasa kalsada ka, di ba? Nakakaloka ito. Kim Pao fans, sumarkila ng mga motorsiklo para sa promosyon ng kanilang serye. Todo suporta talaga ang mga Kim Pao fanay sa kanilang idolo para ma-sure ball na trending at always on top ang bawat project ng Kim Pao. Gagawin nila ang lahat para rito. Dito impressed talaga ako. Another datong na naman ito. Super gastos na naman. Uy, ikatlong project na yan ha, ng Oo. Kim Pao Universe Events yata or something. Naku, ikatlong project na nila at yung natatandaan kong project nila before ay yung nagpa-aeroplano sila, di ba? Yes. Diba tawag doon, nagpa-grid sila or something. Ang dami niyong pera, no? Pero para talaga suporta ng Kim Pao, si Kim Chiu at si Paolo, gagastos at gagastos at dudukot sa bulsa. Oo, tsaka i-update nyo nga kami rin kung ano-ano ba yung mga fandom na yun talaga na gumagawa ng mga ganyang paayuda. Oo nga. Yung iba naman kasi, di ba, yung iba individual naman. Yes. Katulad niya, nauso na nga yung subscription, free subscription doon sa Yes, platform. oo. Streaming platform nung paglalabasan ng serye ng Kim Pao. Yung iba naman nagpapakain. Yung iba nagbibigay ng lala. Oh. Yung iba naman, bibili na sa akin ng t-shirt. Ang saya-saya. Wow, Tabayanan po nga. ninyo yan. At yung iba naman, gumagawa ng yung grupo nila kung ano-ano mga ano ba tawag dito, events. Yan, para lang maipakita yung support. Yung iba, Grabe, gumagawa ng merchandise talaga. At yun ang iniintay ko dahil may magbibigay sa atin ng merchandise. Oo nga. Of course, sabi ko nga kay Kane, yung corporate communication, doon sabi ng istasyon na kung saan nakakontrata silang Kim. Sabi kong ganyan, parang pinag-usapan namin, parang naging NGO na ang Kim Paulandia, naging non-government organization sila din. Alam mo na, nagbibigay ng ayuda, di ba? At hindi lang yan, tumutulong. Tumutulong sa mga nasalanta ng Correct. kalamidad. Katulad ngayon, yung Kim Pao PH Hong Kong, nabanggit ko kahapon, na sila'y nananawagan dahil meron silang donation drive. Correct. Kung sino man daw yung gustong magbigay ng tulong, yung mga kaano lang naman nila ha, Sa circle din, sila kakapani katulong. lang nila yun. Pero kung meron mang hindi naman kapanit, gusto sumakay dun sa kanilang donation drive, di okay lang. Pero sa totoo lang, bakit ganito? Grabe talaga kayo, as in. Ang Kim Paulandia talaga, sobra talaga. As in, kahit na yung iba na wala namang, katulad yan, walang pambili ng subscription, magkano na naman ang subscription, di ba? Correct. Talagang inaampon ninyo. At No? yun, katulad yan, kahit na hindi lang dito sa Metro Manila, pati ba naman sa mga probinsya, like meron silang mga Oo. feeding program, yung mga ganyan. Lalo pag nag-anniversary yung organization nila, gumagawa talaga sila ng bonggang-bongga. At saka I'm sure eto parang feeling ko lang, ngayon nalalapit ang Pasko, sigurado magpapaayudan niya itong mga ito sa mga manghihingi. Lalo na doon sa mga senior. Kasi ang pinaka-focus kasi ng mga senior Marami kasi mga senior talaga na nag-iidolo sa Kim Pao. At nararamdaman ko talaga na mag-i-sponsor talaga sila dun sa party natin. Yun sana sasabihin ko na unahan mo ako. Oo, feeling ko Ramdam na talaga ramdam ko sa talaga effort natin yun. na ganito, sa pagmamahal natin sa Sorry, ako sa nafe-feel kanila, ko talaga. talagang support natin ang bonggang-bongga. Parang, at saka bukod pa raw dun sa ibibigay ng mga regalo sa atin. Sabi ng mga bossing. Oo nga, Basahin wala na na. kayo. Pero bago tayo May magpatuloy. nag-promise na ng chicharon. Yeah. Ay, oo nga. Sinasabi, kinukuha nga address. Of course, yung iba din mga gusto magpadala ng longganisa. No? Oo, mga ganyan. Naku, ang saya-saya naman. Hindi kami talaga nagkamali ng pagmamahal. na pagsuporta talaga sa Kim Paulandia. Pero siyempre, hindi lang naman Kim Paulandia. Meron din kayong mga kaibigan na mula sa Katdes, Marami sa naman, Katniel, of course. sa iba pa. Pero talagang iba ang ibang haplos ng pagmamahal. Ramdam na ramdam mo yung init. Ramdam na ramdam mo yung busog. Pero ngayon po medyo gutom kami. Hindi, kasi ang Kim Pao naman, dire-diretso ang project nila. Wala silang pahinga, kaya talagang dire-diretso ang chika. Ay, pero Tungkol naman, doon. kahit walang project ang Kim Pao, gumagawa sila ng paraan para ma-maintain yung init Yes. nung charisma nung dalawa. Di ba, nagpaparapol pa nga, nagpaparapol and then basta marami namimigay ng merchandise, mga ganon. Pero ang galing ng Kim Paulandia, mag-isip ng promo. Yun talaga, doon sila bonggang-bongga eh. Na-impress na naman ako talaga. Dati, di ba, yung mga tindahan, Oo, yung naglagay sila, tarpaulin. yes, may mga pagano sa
tindahan. Ngayon naman, pamotor. Pamotor naman. Tapos yung iba, di ba, LED, 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 oo. mga ganyan. Ang dami. So, wag kayong titigil hanggat meron pang bala. Go lang. Basta importante, nakakapagpasaya kayo ng maraming tao, ng mga kapwa ninyo, at sumasaya din naman kayo. Yun nga sinasabi nila. Katulad niyan, meron akong kausap si Maring Tisay Tablan. Sabi niya ganun, ano ba yan? Magbibigay ka ng subscription, di ba dapat itinatago? Sabi niya ganun, hindi masaya ako dito eh. Yun Saka nga. nakasubi naman na yung para sa akin. Yun din yung nga Naku, sinasabi. ganyan. Ako nga, not only financial, sila din parang yung sacrifice nila, for example, yung matulog ng medyo late na or gumising ng alanganin. Lalo, imagine mo 2 p.m. 2 a.m. Alas 2 ang madaling araw sa abroad, di ba? Nanonood Oo. sa atin dahil nga inaabangan yung mga chika lang tungkol sa Kim Pao. Sabi nga nila, bigla na lang silang natatawa, nag-enjoy sila pag nakakarinig ng mga kwento. Kaya nga patuloy natin sinasabi na nagpapasalamat tayo at yung bang nakakausap ko through direct message, sila mismo nagsasabi na happy feel nila talaga. Correct. Happy feel. Oo, happy Yes. feel nila ang Kim Pao. Hindi nga na maintindihan kung bakit ganito yung pang-akit sa kanila ng Kim Pao eh. Pero syempre, 'di ba? Alam naman natin kung bakit at si Kim kasi at saka si Paul, yun ang sinasabi nila. Eto, merong nag-message sa akin na galing sa Europe at ayaw nang pabanggit ng pangalan. Sabi niya ganon, ang isa sa mga nagustuhan niya doon sa Kim Pao ay totoo, hindi pa sakay Yes, ng oo kilig. nga. Kasi meron doon mga So, sino love ba yung mga nagpapasakay? na mga hindi natin pwedeng banggitin. Siyempre makaka-offend naman tayo ng ibang Sa mga bagay. Yung katanya niya sinasabi natin, itong Kim Pao kasi kapag ka nagpakilig, hindi dahil gusto lang nilang magpakilig for their love teams. Oo, Para lang for the promo. for the di ba? Hindi promo dahil ganon. meron silang project. Ito nagpapakilig dahil totoo, dahil innate sa kanila magpakilig, yung magbigay ng kasiyahan. Dahil nga, meron na kasi. Oo. Ramdam, kahit hindi naman na aminin yan eh. Diba? Ramdam yan natin. Hindi na to diluluha. Hindi, na ako to diluluha. Parang totoo na talaga. Sa mga interview kay Kim Chiu and Paolo Avellino, isa sa mga nagustuhan kong sagot ni Kim ay nung tinanong ko ano yung pinaka-memorable na regalo, yung pinaka-nagustuhan niya. Ang sinabi niya talaga, hindi material talagang sinabi niya yung presence or yung pakikinig ni Paolo. Nung time na may mga problema. Malaking bagay kaya yun na meron kang naaasahang tao na i-share mo kung ano man yung may problema. Kasi sa mga estado ng katulad ni Kim, medyo mahirap yung mag-share ng problema Kasi parang feeling nila, napaka-strong woman, mayaman, walang problema. Pero, the fact na may mga nasi-share siyang problem kay Paolo, bonggang ano yun. Pero meron ako, speaking Go. of problema, meron ako nabasa na tinapos na raw ni Kim at nilakam ang kanilang issue, kung ano ang problema nila. Meron bang ganun sinabi si... Ay, hindi ko pa yan masyadong wala pa, hindi siya natakil. Wala pa, parang ganun. Kasi meron medyo ako iniwasan nabasa. nga yung topic din na yan. Yun na nga. So, wag muna tayong magpakampante kasi medyo malalim Malalim. So, hanggat hindi natin naririnig mismo kay Kim kung ano na ba ang update ng samahan nila ng kanyang kapatid, wag muna tayong maniwala o wag muna tayong magbigay ng ating unsolicited advice. Pero the fact na medyo quiet na ngayon, tsaka kasi yung kaibigan namin, ang common namin ni Lakam, wala na siyang kinikwentong mga hanas or problema or mga hinaing tungkol kay Lakam. Wala nang ganun. Ang galing naman ng suporta ng Kim Pao fans, umarkila umano ng mga motorsiklo ang mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paolo Avellino bilang bahagi ng kanilang fan-led promotion para sa seryeng The Alibi. Ayon sa ilang reports, grupo-grupong motorcade ang ginawa ng mga fans sa iba't ibang lugar. Bit-bit ang mga tarpaulin, flag at banners ng Kim Pao. Sabay sigaw ng mga linyang tumatak sa serye. Ang ilan ay nagpaandar pa ng mga ilaw at sounds para mas makuha ang atensyon ng publiko. Bukod sa motorcade, may ilang supporters din na nagsagawa ng banner drop at poster drive sa ilang barangay at mall areas bilang dagdag na paraan para ipalaganap ang excitement sa nasabing serye. May mga video rin na kumakalat sa social media kung saan kitang-kita ang saya, pagkakaisa at dedikasyon ng fandom sa pagsuporta sa Kim Pao tandem. Nakakatuwang makita kung gaano kalalim at katindi ang pagmamahal ng mga fans sa tambalang Kim Pao. Hindi lang simpleng online trend ang ginagawa nila, aktwal na silang lumalabas sa kalsada para magpagpakita ng suporta. Ipinapakita nito na malaki na talaga ang naging impluensya ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, hindi lamang bilang mga artista, kundi bilang inspirasyon sa mga tao. Ang ganitong klase ng fandom dedication ay bihirang-bihira at kadalasang nakikita lang sa mga international fan bases.
Ang pagiging organisado at maayos ng kanilang promosyon ay patunay na responsible at passionate ang Kim Pao supporters. Sa ganitong klase ng effort, tiyak na mas maraming manood ang maengganyo sa The Alibi. Masasabi ko, ang Kim Pao phenomenon ay hindi lang tungkol sa kilik kundi sa community na nabuo sa likod nito. Sa bawat motorcade, banner, at online campaign, ipinapakita ng mga fans na totoo at buo ang suporta nila sa proyekto, sa tambalan, at sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa kanila. Isa itong halimbawa ng positibong fandom culture na dapat tularan. Ayon sa mga ulat, hindi lang simpleng motorcade ang ginawa ng mga Kim Pao fans. Nagkaroon din sila ng meetup events bago ang motorcade para pagplanuhan ang ruta at siguraduhin maayos ang daloy ng biyahe. May ilan pa ngang nagpagawa ng customized helmets at jackets na may logo ng The Alibi at pangalan ni Kim at Paulo. Ipinakita rin ng mga fans ang kanilang disiplina at malasakit sa komunidad. Sumunod sila sa traffic rules, nagpaalam sa mga lokal na autoridad, at tiniyak na walang abala sa mga motorista o residente. Marami sa kanila ang nagsabing layunin nilang ipakita ang suporta sa positibong paraan, hindi lang para sa mga artista, kundi bilang celebration of unity ng fandom. May mga balita ring personal na nagpasalamat sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa kanilang mga fans sa pamamagitan ng social media, kung saan pinuri nila ang dedikasyon at pagmamahal ng kanilang mga taga-suporta. Nag-trending din sa X at TikTok ang hashtag #KimPaoOnTheRoad matapos lumabas ang mga video ng motorcade. Ang ganitong inisyatibo ay nagpapakita na lumalalim na talaga ang koneksyon ng mga artista at kanilang mga tagahanga. Hindi na lang basta panood, kundi aktibong pakikilahok sa promosyon at paglikha ng buzz para sa proyekto. Sa panahon ng social media, ang ganitong klaseng grassroots marketing ay napakalaking tulong para mapanatili ang hype ng isang serye. Nakakabilib at nakaka-inspire ang ginawang hakbang ng mga Kim Pao fans na umarkila pa ng mga motorsiklo para ipromote ang seryeng The Alibi. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang kanilang pagmamahal at suporta sa tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa panahon ngayon na madalas online lang nagaganap ang mga fan activities, kakaiba at kahanga-hanga na makita ang ganitong klase ng real-world effort mula sa mga tagahanga. Hindi lang basta motorcade ang ginawa nila. Simbolo ito ng pagkakaisa, pagkakapatiran, at tunay na fandom spirit. Makikita na bawat isa ay nagbigay ng oras, pagod at sariling pera para lang may sulong ang promo ng kanilang iniidolong tambalan. Iyan ang uri ng dedikasyon na bihira na nating makita ngayon at tunay na dapat papurihan. Sa kabilang banda, napakaganda rin ang mensaheng ipinapadala ng ganitong aksyon. Hindi lang ito tungkol sa pagpapasikat ng isang serye, kundi tungkol din sa positibong paraan ng pagpapahayag ng suporta. May respeto sa batas, may malasakit sa kapwa, at may disiplina. Sa halip na maging magulo o agresibo, pinili ng mga fans na magtaguyod sa paraang maayos at makabuluhan. Para kina Kim Chiu at Paulo Avellino, tiyak na napakalaking bagay nito. Bilang mga artista, walang mas hihigit pa sa pakiramdam ng pagiging tunay na pinahalagahan ng mga tagahanga. Ang ganitong klase ng suporta ay nagbibigay inspirasyon sa kanila na mas pagbutihin pa ang kanilang trabaho at patunayan na karapat-dapat sila sa tiwala ng kanilang fans. Sa kabuuan, ang ginawang ito ng mga Kim Pao supporters ay patunay na ang fandom ay hindi lang tungkol sa pagiging tagahanga. Ito ay pagiging pamilya. Sa bawat kalsadang dinaanan ng motorcade, dala nila ang saya, pagmamahal, at inspirasyong hatid ng tambalang Kim Pao. Ang ganitong klaseng dedikasyon ay isang paalala na sa likod ng tagumpay ng mga artista. Nariyan palagi ang mga fans na tahimik, ngunit buong pusong nagmamahal. Ang masasabi ko sa balitang ito ay tunay na kamangha-mangha at nakakataba ng puso ang ipinakitang suporta ng mga Kim Pao fans. Hindi biro ang umarkila ng mga motorsiklo, magplano ng motorcade, at maglaan ng oras at pera para lamang ipakita ang pagmamahal nila kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ipinapakita nito na hindi lang basta fans ang mga taga-suporta nila, kundi isang solid community na marunong magkaisa para sa isang layunin. Ang ganitong klase ng inisyatibo ay nagpapakita rin ng pagiging responsible at organisado ng fandom. Sa halip na magingay lang online, gumawa sila ng konkretong hakbang na may positibong epekto, hindi lang sa promo ng serye The Alibi, kundi sa imahe ng mga fans mismo. Ang ganitong gawin ay nagpapakita na maaring maging fun, safe, at makabuluhan ng fan activities kung maayos ang pagkakaisa at may respeto sa kapwa. Bilang tagamasid, masasabi ko rin na malaking bagay ito sa industriya ng showbiz.
Pinatutunayan ng mga Kim Pao supporters na ang suporta ng fans ay isang puwersang hindi dapat maliitin. Kapag nagkaisa, kaya nila magpalaganap ng hype, magambag sa tagumpay ng proyekto, at magbigay inspirasyon sa iba pang fandoms. Sa dulo, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa promotion ng isang serye. Ito ay kwento ng pagmamahal, malasakit, at dedikasyon. Ang mga Kim Pao fans ay patunay na sa likod ng bawat matagumpay na tambalan. May mga taong tahimik, ngunit puspusang nagtutulak para maramdaman ng lahat ang kilig at inspirasyon na hatid ng kanilang mga idolo.